Magandang umaga po. Narito na lagay na ating panahon ngayong July 1, 2024, araw ng Lunes. Sa ating latest satellite images, makikita natin yung dalawang weather system, bagaman itong intertropical convergence zone ay halos nasa labasan ng Philippine Area of Responsibility at ang naapektuhan nito ay yung bahagi ng Southern Mindanao, particular na itong ilang bahagi ng Soc-Sargen. Magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mga pangkulan, pangkinat pangkulog, particular na sa ilang bahagi ng Soc-Sargen at sa lalawigan ng Davao Occidental. Samantala, itong easterlies o yung hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pangkulan, particular na sa may bahagi ng Eastern Visayas. Magdadala rin ito na mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa bahagi ng Bicol Region, Aurora at Quezon. Sa nalabing bahagi nating bansa, makikita niyo even dito sa may bahagi ng Luzon ay generally fair weather pa rin. Medyo mainit na panahon, pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. As of this moment po, wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So wala pa tayong namomonitor na bagyo na maaring pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So medyo maliit pa yung chance sa the next 2 to 3 days na magkaroon tayo ng bagyo. At magbibigay tayo agad na update pag meron tayong namataan. At dito nga sa Luzon, ito ating inaasang magiging lagay ng panahon. Malaking bahagi ng Luzon ay makaranas ng mga isolated o pulong-pulong pagkulan, pangkilat pangkulog, medyo mainit pa rin sa tanghali. Mas malaking tsansa ng mga thunderstorm, particular na sa may bahagi ng Bicol Region, lalong-lalo na sa may area ng Quezon at Aurora, dahil dito umiiral yung easterlies o yung hangin na bumula sa karagatang Pasipiko. At kagaya nung binanggit ko, medyo mainit na tanghali pa rin mararanasan natin sa lawag. Agwat ang temperatura 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagagaraw, abot pa hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 18 to 24 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 25 to 33 degrees Celsius. Asahan din natin dito sa Metro Manila yung mga thunderstorms sa hapon. Sa Tagaytay, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Ito naman sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking tsansa naman ang maulap na kalangitan na may mga panggulan sa bahagi ng Eastern Visayas at sa nalabing bahagi naman ng Kabisayaan sa Western at Central Visayas. Inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 27 to 32 degrees Celsius at sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. At dulot nga ng Intertropical Convergence Zone o RTCZ, malaki naman yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga paggulan sa bahagi ng Soc-Sargen. Ito yung area ng Sultan Kudarat, Sarangani, kasama din itong area ng Davao Occidental. So posible pa rin yung mga paggulan sa bahagi, sa katimugang bahagi ng Mindanao. Samantala, at kasama din dyan yung South Cotabato Province. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan. Agwat ang temperatura natin sa Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius. At sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius din ang agwat ng temperatura. Wala pa rin tayong nakatasagil warning kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating mga karagatan, ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat, malindit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng ating karagatan. At dahil unang araw nga sa buwan ng Hulyo, narito yung ating inaasahan na posibleng maging track ng mga bagyo kapag buwan ng Hulyo. Basta nito sa ating climatological tracks, karamihan ng mga bagyo ay dumadaan sa may area ng Bicol hanggang sa may area ng Northern Luzon. Maaari din itong mag-recurve. So kadalasan po, kapag meron tayong mga bagyo, ito yung kadalasan nagiging track niya. Mainly sa Luzon, sa may area ng Bicol o nag-recurve patungo sa may bahagi ng Japan. At bagamat minsan hindi nag-landfall yung mga bagyo natin, kapag yung mga bagyo po ay nandito sa may northern part ng ating bansa, ito naman yung pagkakataon na nagkakaroon tayo ng enhance or papapalakas sa hangin habagat. So minsan kahit hindi tumatama yung bagyo sa lupa, malakas po rin yung mga pagbulan dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito ay dulot nga ng pagpapalakas ng hangin habagat. So patuloy tayong magbibigay na updates kapag may namataan tayong bagyo. At in-expect din natin ngayong buwan ng Hulyo, 2 o 3 bagyo ang maaaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Hulyo.